ang pagkapatuloy ng ating pag-aaral sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ano ang nakikita mo sa larawang ito? Kapag natitigan mo ito, marahil sasabihin mo na ito ay mga paang pinagdikit-dikit. Pero kaninong paa naman? Paa ba ng matanda o ng bata? Paa ba ng Amerikano o Asyano? Dahil hindi buo ang larawang ito, syempre, natural lang na makaisip tayo ng kung ano-ano para mabuo ang larawang ito. Kaya lang, pag binuo natin ang larawang ito ayon sa ating pagkakaalam, malamang na magkamali tayo dahil hindi naman natin nakita ang kabuuan ito. Gayun din naman sa pagbabasa ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma, kapag binasa lang natin ang isang talata nang hindi natin nakikita ang kabuuan ng liham, makakagawa rin tayo ng maling interpretasyon. At ang maling interpretasyon ay nagdudulot ng maling paniniwala. At ang maling paniniwala ang nagdadala sa atin sa maling pangangatwiran. At ang maling pangangatwiran ang pinanggagalingan ng ating galaw o kilos na mali. At ito ang kabuuan ng larawang ito. Na-encounter na ba ninyo ang idiomatic expression na ito? Can see the wood for the trees? Ito ang ibig sabihin nito. If you can see the wood for the trees, you are unable to understand a situation clearly because you are too concerned with small unimportant details and you can see the whole picture. Tagalogin natin ito. Hindi mo kayang intindihin ng maliwanag ang sitwasyon dahil masyado kang nakatuon sa maliit na bahagi at hindi mo makita ang kabuuan ng larawan. Kapag nakatingin ka lang sa isang bagay at di mo kita ang kabuuan o ang malaking larawan, hindi mo nga maiintindihan at ma-appreciate ang sitwasyon mo o ang kalagayan mo. Gayon din sa pagbabasa natin sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma, kung ang tititigan lang o titingnan lang natin ay ang isang talata at di natin alam ang kabuuan at ang tema nito, hindi nga natin maiintindihan ang liham na ito. Ating tingnan ang kabuuan o ang overview of the book of Romans. Ating isa-isahin ang mga pangunahing detalye ng liham na ito. Sumulat ay si Apostol Pablo. Ang sinulatan, Iglesia sa Roma, mas maraming hentil kaysa Hudyo. Dahilan, para tulungan siya sa mission niya sa Espanya sa ika-4 niyang missionary journey. Ang lugar kung saan siya sumulat ay sa Corinto. Siya ay patapos na sa kanyang 3rd missionary journey. Ang taon, 57 AD. Ang tagasulat niya o sekretary niya ay si Tertio at ang nagdalang sulat niya ay si Phoebe. Ito'y matatagpuan sa Romans chapter 16 verse 1. Pangkaraniwang nahahati ang liham sa 3 bahagi. Ang panimula, ang katawan ng liham, at ang pangwakas. Pag-ukulan natin ng pansin ang katawan mismo ng liham na ito. Ang tema ay sentro ng paksang pinag-uusapan. Masasabi rin natin na ang tema ang buod ng tinatalakay na paksa at ito ang tema ng katawan ng liham. Ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pananalig lang kay Kristo. At ito ay dahil lamang sa habag ng Diyos. Roma, Kapitulo 1, talatang 16 at 17. Mula sa tema, makakagawa tayo ng balangkas o outline na may 5 bahagi. Isa-isahin natin ang bahaging ito. Part 1, ang problema, kalikasan ng kasalanan. Part 2, ang solusyon, pagbabago ng kalikasan. Part 3, mga epekto ng bagong kalikasan. Part 4, hindi nagbabago ang solusyon. And Part 5,
ang pamumuhay ng bagong kalikasan dahil sa mayamang habag ng Diyos. Ngayon, ipaliwanag naman natin ang bawat part o ang bawat bahagi ng balangkas o outline ng Romans. Part 1. Ang problema, kalikasan ng kasalanan. Dito sa Part 1, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang ugat ng problema ay nasa kalikasan ng kasalanan at ito ay mula kay Adan. Tinalakay ito sa chapter 5. Mula sa chapter 1 verse 18 to chapter 3 verse 20, ipinakita ni Apostol Pablo na dahil nasa kalikasan ng kasalanan ang lahat ng tao, kaya gumagawa ng masama. Dahil nasa kalikasan ng kasalanan ang lahat ng tao, kaya humahatol sa kapwa. At dahil nasa kalikasan ng kasalanan ang lahat ng tao, kaya umaasa sa kautusan. At dahil nasa kalikasan ng kasalanan ang lahat ng tao, walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Hentil. Kung may problema, dapat may solusyon. Ano ang solusyon sa problemang kalikasan ng kasalanan or sinful nature? Ang solusyon ay nasa part 2. Ang solusyon ay ang pagbabago ng kalikasan. Talakayin natin ngayon ang part 2. Ang solusyon ay ang pagbabago ng kalikasan. Mula sa Kapitulo 3, talatang 21 hanggang sa kabuuan ng Kapitulo 5 ay ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung paano mababago ang kalikasan ng kasalanan ng tao. Ang pagpapawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo ay pagbabago ng kalikasan. Ang gawa at pagtutulin ni Abraham ay hindi paraan para mabago ang kalikasan ng kasalanan ng tao. Ang pagbabago ng kalikasan ay pangako ng Diyos mula pa kay Abraham at ito ay makakamtan sa pamamagitan ng pananalig lang sa Diyos. At ang pananalig kay Kristo ang tanging paraan para mapalitan ang kalikasan ng kasalanan ng kalikasan ng katwiran. Ang kalikasan ng kasalanan ay dahil sa tuwirang di pagkapasakop at di pagsunod ni Adan. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay may kalikasan ng kasalanan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Roma 5, talatang 12. Kahit gumawa pa ng mabuti ang tao, hindi mawawala ang kalikasan niyang ito. Natural sa taong may kalikasan ng kasalanan ang gumawa ng kasalanan. At ang paggawa naman ng mabuti ay hindi ito makakaapekto para mabago ang kalikasang ito. Si Adan ay anyo ng isang darating. Sa talatang ito, alam natin na ang tinutukoy nitong isang darating ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sa pagkukumpara sa dalawa, maliwanag na magkaiba ang kanilang kalikasan or nature. Si Adan ang pinanggagalingan ng kalikasan ng kasalanan, samantalang si Jesucristo naman ang pinanggagalingan ng kalikasan ng katwiran o pagiging matuwid. Sinabi ito sa Roma 5, talatang 19, sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Pero bakit ganon? Tanggap ng lahat na kaya naging makasalanan ang lahat ng tao ay dahil sa pagsuway ni Adan. At kahit gumawa pa ng mabuti ang tao, ay di siya pwedeng maging matuwid sa Diyos. Pero kapag sinabi naman natin dahil sa pagsunod ni Jesucristo, ang mga nananalig sa Kanya ay naging matuwid. At kahit gumawa pa sila ng kasalanan, ay di sila pwedeng maging makasalanan, ay hindi natin mapaniwalaan. Bakit ganon? Ipaliwanag natin ito sa pamamagitan ng siyensya or science na ang kalikasan o nature ay nanggagaling sa cell at ang cell ay may iisang klase ng DNA. Ang DNA o ang deoxyribonucleic acid is a nucleic acid containing the genetic instructions
used in the development and functioning of all known living organisms. Ang DNA ay may tinatawag na genetic instructions. Ang DNA ay mayroong genetic instructions at ito ay tinatawag ding genetic code. Ang genetic code is the set of rules by which information encoded in genetic material, the DNA or mRNA sequences. Ibig sabihin, ang isang nature na nasa DNA ay mayroong set of rules na gumagabay at nagdidikta sa tao kung ano ang kalalabasan ng kanyang pagkatao. Si Adan ay may sariling DNA na mayroong set of rules dito. Ito ang dumadaloy sa lahat ng tao. Samantalang si Jesucristo ay may sarili ding DNA na mayroong set of rules at ito ay dadaloy lamang sa mga taong mananalig sa Kanya dahil ang pananalig ang tanging paraan ng Diyos para mabago ang DNA o kalikasan ng tao. Tanong: mayroon bang taong dalawa ang DNA?